Ito yung ating gagamitin na isolation mga ka-farmers. Kabilaan to. Isang rolyo ang ating binili. Karga na mga ka-farmers. Ito na yung yero, long span mga ka-farmers. Tapos yung isolation para hindi mainit yung ating munting triangle house. Papunta na kami sa aming munting triangle house para maglagay ng bubong mga ka-farmers. Ito yung aming mga batikan na katulong, katuwang sa paggawa ng bahay. Yung motor ni Papa parang pambot, parang pangdagat. Nahihirapan lumay ko dahil sa haba. Dahan-dahan lang yung patakbo. Baka gumulong yung nasa ibabaw. Takbong pogi lang mga ka-farmers. Ito na yung challenge mga ka-farmers. Sabi nila bubuhatin daw papasok. Sabi ko naman kaya yan. Tibay ng motor na ito. Okay. Dito. Kaya. Enjoy lang mga ka-farmers. Ganyan ang buhay dito sa probinsya. Sa wakas, nakarating din dito sa loob. Ito yung isolation. Bigat? Ilang kilo? 50 kilo? Lagyan natin ng isolation para hindi mainit yung ating farmhouse. Lakas oh.
Ayan yung pinakahaligi at pundasyon na rin. Tama? Oo. Kasi kung maglalagay ng second floor, dyan din kakapit. Ito, dito. Tsaka doon. Para malagyan ng pundasyon. Kasi medyo alanganin pag walang pundasyon. Oh. Pag nalagay na yung apat, tatanggalin na itong mga brace na ito, mga kaparmers. Para makapag-flooring na. Ito yung ating Azola pond. Pagkatapos nito, lalagyan natin ng pond liner para hindi mag-absorb or mawala yung tubig pag nilagyan natin. Busy ang araw na ito dahil nga excited na. Maglalagay na ng bubong sa araw na ito. Uuwi lang ako mga kaparmers. Magluluto ng ulam. Pagbalik natin dito, mayroon na yung bubong. Pero hindi pa tapos. Baka sa kabilang side lang muna. Katatapos lang nila mag lunch break. Nagtrabaho agad. Sabi ko, alauna na sila pumasok. 12:30 pa lang tumira na. Talagang mga hardworking itong aking mga kabaro. Sinusukat mga kapatid. Sinusukat yung pagputol. Ha? Medyo may siya, extension ng konti para yung taligsik kung tawagin, iwan ko kung anong Tagalog ng taligsik, hindi pumunta sa dingding. Pwede na kapakan to? Malakas na? Hello. Baka mamaya. Ang sa amin, upo. Yan po yung katumbas ng upo yan. Ha! Sinusukat na para matabas yung bawat gilid. Nakapwesto na yung bubong. Paglagay na lang, lalagyan na rin ng ang tawag dyan yung lalagyan ng sahig. Ayun. Yung para sa second floor. Yan. Oh. Ito. Bangon yan. Bangon dito. Bangon ang tawag. Iwan ko kung anong tawag sa Tagalog. Basta yan yung lalagyan ng sahig. Dyan papako. Meron ng abang. Yung aking kinatatayuan ngayon, ito yung second floor. Yung bubong, kita nyo naman, ang taas pa. Ito, dito yung bubong. Mataas pa mga kaparmers, nakatayo tayo. Ito yung tinatawag na attic. Tama ba? Attic? Yes. Sabi niya saya kasi yung attic parang ano yun Atik-atik lang. Atik-atik ra. Ayan, ito yung ating pinaka-cabin. Maluwag mga kaparmers, akala ko maliit. Maluwag. Kahit dalawang higaan, mayroon pang kunting sala dito sa ating second floor. At ayan yung ating view. Mas mainam kung salamin. Kung mayroon tayong budget. Pero pag naubusan, kahit hindi na. Importante may bintana. Tanaw natin, papunta doon. Ang ilalim naman mga kaparmers, ang taas niyan is nasa almost 10 feet. Mataas din siya. Kaya pa natin makapaglagay ng chandelier kung gugustuhin natin. Ito na yung inaantay natin. Yung paglalagay ng bubong. Paglampo ah.
paglang po anay kay makapag-unit ka la. But nga, kadwa. So, Pwede maikot ka, oy, ha? Bubutang kita ng bukas ng aga pa. dito sport race. Okay, di sport. Sport. Ha? Sport. I-runner na natin. Wala pagkalsado sa wala. Hindi lang dito. Mababaran. Parang uulan na naman mga kaparmers. Ang kapal na naman ng ulap, nangingitim. Namatay yung damo. Yan ay ha. Hindi. Sige pa. Sige pa. Basta. Nakakadalawa na. 5 yan. 5 piraso. Hanggang doon. Ang presyo ng ating long span, 20 feet ang haba, 1,400. Balikan dito, balikan. Ato tingnan na. Pangatlo yan mga kaparmas. Sana ikaw. Pangatlo na ito. Sige sa ugol. Okay. Maya, para latwit nga. Ang mapilo. Okay. Syaro hindi gumanda yan. Hinihigaan na. Pang-apat na yan. Isa na lang sa gilid. Habang busy sa paglalagay ng bubong, yung brother ko naman busy sa kanyang paglalagay ng lupa para bukas maploringan na. Ito na yung dulo, sinukat nila, medyo mahaba ng konti yung extend, pero maganda yan para pag umulan yung top break, namang tawag dyan sa Tagalog, hindi makapasok dito sa may dingding. Ayun na yung last, nilalagay na. Sige, balin. Nailagay na ang pinaka-last. Pang 5 piraso yan. Kabilang side pa lang ang nalagyan. Dito pa. Tapos na yung kabilang side. Dito naman. Masarap magtrabaho pag ganito lang yung panahon.
Pero kanina, grabe. Umulan ng konti, tapos yung sikat ng araw, grabe. Matindi. Lapit na matapos. Shout out sa ating mga kaparmers na nag-aabang. At para na rin sa ating mga secret followers. Alam ko marami kayo. Hindi lang kayo nagko-comment, pero nag-aabang kayo. Maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyo. Lalo na sa inyong mga mahal sa buhay. Tulad ng aking babanggit, kung kaya ko, kaya nyo rin yan. Ito para lang akong naglalaro. Parang wala sa isip ko yung para bang siseryosohin to. Di ba? Kung ano lang yung mga plano ko, sinasabayan ko lang. Hindi ako nagpapa-stress. Ayo! Di ba? Ito. Ito na po. Yun yung gagawan nila ng layout. Ayun. Para maputulan yung dulo. Yung dulo na yan, pababa, guguhitan. Tapos puputulan. Sabay-sabay. Ang sarap magtrabaho ngayon dahil hindi na mainit. Kinat balde ha. Nagsimula na yung kabila mga kaparmers. Napuporma na yung ating triangle house. Huh? Nabibisi kasi ako sa pagkukuha ng lupa para ilagay sa loob. Itong dalawang nyug na ito tatanggalin ko. Ito ililipat ko kasi hanggang dito magiging simento yan at lalagyan ng graba. Doon ayos lang yan, walang problema. Okay na yan. Pangalawa na yan. Bukas pag umulan, mayroon na tayong masisilungan. Sige! Last na mga kaparmers. Masakay ba? Malapit na rin mapuno yung ating tinatambakan ng lupa dito. Check tayo sa itsura. Triangle house na mga kaparmers. Diyan sa baba kung nakikita nyo mayroong puwang, dudugtungan pa yan. Lugar na ba? Lugar. Ganda nito pag na double walling. Meron na tayong silungan. Sabi ko sa brother ko, magsisimula na kayong magtanim, kalabasa, ampalaya, at kasama na rin watermelon. Busy yung aking kapatid. Pag pinapatay ko yung camera, isa din ako sa nagpapala doon. Yan o, hanggang dito yung simento niyan para hindi maputik. Pagdating ng tag-araw, hindi na maputik yung daanan. Papapasukin ko dito yung truck para magdala ng maraming buhangin at bato para tambakan dito at magkaroon ng landscape. Yan na. Kinakabit na yung dulo
yung last na long span. Itong dulo mga ka-farmers, lalagyan pa yan ng flashing. Itong kahoy na ito, matatakpan ito dito, kasi pag hindi natakpan mabubulok yan pag palaging nababasa. Sa araw na ito yung natapos mga ka-farmers, natapos nang magbubong, kaso kailangan dugtungan dito sa pinakadulo. Ayan, meron na tayong pangdugtong yan, nandoon. Bukas ito tuloy. Nilagyan na rin ito ng pinaka-attic, second floor. Tingnan nyo pag nakatayo ako, ang taas pa mga ka-farmers. Pwede pa tayo maglagay ng chandelier, mataas pa. Yan po yung ating update sa ating triangle house. Hindi na ako makapag-antay, parang gusto ko na maglagay ng alaga yung ating mga native pigs, kaso buntis yung mga ka-farmers. Aantayin ko muna na mga anak bago i-travel papunta dito. So paano mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sumusubaybay. God bless po, mabuhay po kayong lahat.